Hello mga mamshi sa Japan! Good morning! Eto nga pala noong Golden Week pa. Naandito nga pala kami sa Gifu Kakamigihara Air and Space Museum. Bukas nga pala sila ng 10 a.m. to 5 p.m. at every Tuesday close naman sila. Pag gusto nyo pumunta dito, ilalagay ko na lang sa taas ang buong details. Actually, first time lang namin pumunta dito. Kasama nga pala namin ang lola at lolo hapon nila ate at bunso at si Ayumi-chan na kalaro ni ate. Magandang dalhin yung mga anak nyo dito, lalo na kung yung anak nyo mahilig sa mga himpapawid na sasakyan. At pagpasok pala nga namin, eto na yung bubungad sa inyo. At buti na lang umayon ang panahon ngayon, kaya ang sarap pamasyal ngayon. Grabe, namangha ako dito. Sobra talagang laki ng mga eroplano. Hindi lang pala yung mga sinasakyan natin, kundi iba-iba rin yung pinaggagamitan nila. At dito nga sa gilid, meron ding palaruan. Bago nga pala kami pumasok sa loob, naglaro muna sila ate at bunso at Ayumi-chan. At eto nga pala yung building ng Air and Space Museum. At pagpasok nga namin, nakita agad namin yung machine kung saan kami magbabayad ng entrance fee. At meron ding mag-a-assist sa inyo kapag hindi nyo alam. At katabi nun, meron din silang museum cafe. At sa kanan naman, meron silang shop kung saan pwede kayong bumili ng souvenirs. Ang entrance fee nga pala kapag adult, 800 yen. At kapag mga high school at senior citizen pataas, 500 yen naman. At simula junior high school hanggang pababa, free naman yung mga bata. At eto nga nung pumasok na nga kami, eto na nga ang bumungad sa amin. At eto daw yung unang-unang eroplano na ginawa na merong makina. Sabi dito sa history, ang dalawang magkapatid daw ang nag-imbento nito, ang mga Wright brothers. At napansin ko nga dito, yung hélice gawa sa kahoy. At eto nga pala sila. At nakasulat nga dito kung ano yung mga ginamit din nila. Hindi ko na nabasa lahat, pero kung pupunta kayo dito at may oras pa kayo, pwedeng-pwede niyong basahin to lahat. At kung mahilig din kayo sa history, ang ganda lang. At mamamangha kayo sa mga gawa nila. At eto nga si Daddy, binabasa talaga niya. Yeah. Alam nyo ba itong nasa likod ko? Ito daw yung Tora-Tora na aircraft na ginamit ng mga Hapon nung sinaunang panahon na kinalaban nila yung Pearl Harbor. At nung nakita ko nga yung makina, grabe yung pagkagawa nito. At nandito naman kami sa taas kung saan makikita niyo yung ibang eroplano na nakasabit. Meron din nga pala ditong bendo machine at mga upuan na pwede kayong magpahinga. Ito naman ang pinaka-excited part. Pagbaba namin, makikita nyo na yung lahat ng eroplano dito at hindi ko pa nakikita kailanman. At dito ko rin nalaman na marami palang iba't ibang helicopter. Nakakatuwa, akala ko mga 3 piraso lang yung helicopter na lumilipad sa himpapawid. At eto nga, inaya ko si Bunso na sabi ko sakyan namin para ma-experience naman namin sumakay dito. Ever since hindi pa ako nakakasakay ng helicopter. Meron din nga pala ditong game na testing drive. Dapat itatry namin kaso hindi na kami nakapasok kasi limited lang daw yung pwedeng pumasok. Ang dami rin kasing tao ngayon. Kaya naman umakyat na lang kami dito. Hindi lang pala panghipapawid ang meron dito, pangkalawakan din. 作り方の発想の見直しが必要になります。そこで交代機体を回路基盤にするなど、インターネット線まで考慮しつつ、このサイズに収める。 At eto naman ang ine-explain ni Daddy dito. Eto yung mga satellite na inilabas na dati pa. Hindi natin namamalayan o hindi natin alam ang dami na pala. At sa sobrang dami, puro basura na rin pala ang sangkalawakan natin. Na-imagine ko nga,
At nalungkot ako. Sa kaka-research natin, hindi na natin namamalayan pati sang kalawakan nadudumihan na rin pala. Who will lay down? Wawa is sleeping. At nung naikot na nga namin lahat, lumabas na kami at nandito nga kami sa bilihan ng mga souvenirs. Ang daming pagpipilian. May mga keychain, may mga laruan, may mga pagkain, kung ano-ano pa. At eto nga si Bunso, naaaliw siya dito sa laruan na to. At kahit ako natutuwa, dyan nga kami tumagal. At eto naman sila Ate at Ayumi-chan, eto naman daw yung gusto nilang ipabili. At eto naman si Daddy, try lang daw kasi medyo mahal. Wow, bagay. Bagay din yung blue. At nung natapos na nga kami, lumabas na rin kami. At eto nga ang pinakagustong gusto ni Bunso. Ooh! So good! O siya, hanggang dito na lang. Sa uulitin uli, salamat sa pagsama! Ang dami ko ng pinagdaanan at ang dami ko na ring hinanap at sakit na naramdaman. At buhat na naaresto ako na nasa itaas. At may panahon ding tumakas, tumakbo, papalayo sa kanya. At ang ending, napagod lang ako at nawasak. Pero hindi ko sukat akalain, bubuuhin niya ulit ako. Ang Lord naman walang pinipili, mapababae, lalaki, matanda, bata, o kahit anong kasarian pa ang itawag mo sa iyong sarili. Because one thing in common, pare-pareho tayong may puso na nagsisilbing himpilan ng Panginoon. Kung dumadanas ka ng pagkalulong sa problema, brokenness, pagsubok sa financial, kalusugan, o relasyon o sa trabaho, please know na meron laging handang makinig sa'yo. Ang gagawin mo lang ay be humble yourself at merong isang naghihintay na masumpungan mo. Maraming bagay dito sa mundo na hindi natin kayang ikontrol. Pero mas madaling kausap ang Diyos kesa sa ibang tao na nasa paligid mo. Maaaring maluloko ka ng mundong ito, pero hindi ka lolokohin ng Diyos na nagmamahal sa'yo. Buksan mo ang puso mo. Lahat ng karumihan at kapintasan isurrender mo sa Kanya. Maniwala kayo. Ako nga, dating manloloko, makasarili at hindi kontento at kung ano-ano pa. Pero He turns all this mess into beautiful message. Buhay ang Diyos. Hindi mo kailangan sumakay o gumamit ng eroplano o telepono para makausap siya. Dahil ang pakikipag-usap sa Kanya ay literal na koneksyon. Makipag-usap ka na hindi mo kailangan magkunwari, puso sa puso at tunay sa tunay. Sa panahon na akala mo'y wala ng pag-asa ang lahat, diyan ka niya sisimulang buuhin muli. Sa panahon na hinang-hina ka na at itatayo ka niya muli. Kilalanin mo siya pag malungkot at masaya ka at kilalanin mo siya pag pakiramdam mo'y mag-isa ka. Dahil kilala ka niya even bago ka pa matutong huminga. Yun lang po. Salamat!